Hello mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana. And today, gagawa tayo ng paborito nating merienda na creamy maha blanca. Let's start! Sobrang simple lang gawin ng maha blanca. Sa isang pot, maglagay lang kayo ng 4 cups of water. Maglalagay din tayo ng 1 can of cream corn. Cream corn yung gusto kong gamitin kasi mas nanunuot at saka humahalo talaga yung lasa ng mais kaysa kapag whole corn kernel yung gagamitin. And then ngayon maglalagay din ako ng 1 can ng evaporated milk. At para mas maging creamy talaga, maglagay pa tayo ng 1 cup na gata. At para tumamis ito, maglagay tayo ng 1 3/4 cups na white sugar. Tapos, pwede nyo nang buksan ng apoy at hintayin itong kumulo. Habang hinihintay nating mangyari yon, ihanda na natin yung cornstarch mixture. Sa 1 cup, pagsamasamahin lang yung 3 cups na cornstarch. At lagyan ito ng 2 cups of water, halu-haluin hanggang sa ma-dissolve. Huwag nyo rin pong kakalimutan maglagay ng konting asin kasi yung asin ang magbabalanse sa tamis ng ating maha blanca. Kapag kumukulo na yung mixture, pwede nyo nang ihalo yung cornstarch slurry. Habang nilalagay nyo to, kailangan tuloy-tuloy na din yung paghalo ninyo kasi madali na lang tong tumigas. Huwag nyo pong bibitawan sa paghalo kung ayaw nyong maging buo-buo yung inyong maha blanca. And at this point, medyo nagsisisi na ako kung bakit yung maliit na pot ang ginamit ko. But anyways, mukhang kakasya pa naman. Yun nga lang, sagad-sagad na siya. Huwag nyo akong gagyahin mga kitchen na you choose a bigger pot. Then after a few minutes ng paghalo nito, it should be like this. Very thick na siya. At ang palatandaan para masabi nyong luto na to, nagbabubble na siya. Yung term na matang baka. At dapat, ready na rin yung paglalagyan ninyo kapag naluto na yung maha ninyo kasi mabilis lang siyang tumigas. Ito yung gagamitin ko, nilalagyan ko lang din ng konting oil para hindi siya dumikit. Tapos, ibubuhos na natin to kaagad dito. Pwede din kayong gumamit ng spatula to help flatten it. Pero wag kayong masyadong magpanic or kabahan kung medyo kulubot man siya kagaya nito kasi magsisettle down pa naman to. Sa ngayon, hintayin na lang natin tong lumamig muna. Gawin na muna natin yung toppings. Marami namang options ng toppings para sa maha blanca. Some uses cheese, some naman uses latik, pero ako I prefer to use peanuts. For me kasi perfect match yung tamis at alat. Tamis ng maha at alat nitong deep-fried salted peanuts. But it's totally up to you kung ano yung gusto nyong maging toppings ng maha blanca ninyo. Then, pag nadurog nyo na siya, pwede nyo nang ilagay sa ibabaw ng inyong maha blanca. At kapag totally malamig na ito, pwede nyo na siyang hiwain, i-serve at i-enjoy. By the way mga ka-kitchen, meron pala akong isang tanong sa inyo. Mas gusto nyo ba na naririnig nyo yung aking boses sa aking mga video? Mas prefer nyo ba na may voice over ako or subtitle na lang? Please comment down below kung anong mas prefer nyo na presentation ko. And also, if ever nagustuhan nyo tong shinare ko sa inyo ngayon, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and hit the notification bell. I'll see you on my next videos!